basahin ang isang talata sa Biblia, sa John 12 verse 3 sa New King James Version. Babasahin ko po sa inyo. Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard. And sabi rito, anointed the feet of Jesus, amen, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the oil. Let's pray. Heavenly Father, mangusap po kayo habang sinasamba ka namin through your word, Lord God, and let your word be revealed to us today. Maghari ka at kumilos at send your Holy Spirit to manifest in our life, Lord God, and to teach us more, Lord, deeper truth about your word. Thank you, Father. To you the praise, glory, and honor in Jesus' mighty name. Amen. Ako na po tayo. Nung ako po ay teenager pa, nag-aaral po ako sa Jose Rizal. Sa Jose Rizal po ako nag-aaral, Jose Rizal High School. Wala na si Jose Rizal High School, Arellano na ngayon, ano? Doon po ako nag-aral ng high school. At kami po ay, habang nag-aaral po kami, alam nyo may, yung mga classmate ko, may mga iba-ibang klaseng pabango yan. No? So ang bango naman yan, yung pabango mo. Pero may isa akong gustong pabango na wala ako. Kung meron pa ngayon Joban, may Joban pa ba ngayon? Oo, paborito ko yung amoy na yun eh. Kaya lang yung classmate ko, pag meron nun, naiinggit ako kasi parang, mahal yata siguro itong pabango na ito. Ang bango kasi niya eh. Joban Mass Oil, ano. Kulay, ano siya, maliit siyang ganun na bote. Okay, then, one time, natuwa ako, alam niyo bakit? Kasi ang daddy ko binigyan ng pabangong Joban. May nagbigay sa kanya galing sa abroad, binigyan siya ng pabangong. Sabi, naku, tamang-tama ito ah. Hindi alam ng daddy ko, in-spray ko siya lagi, araw-araw. Ako pumasok sa school, tapos papaamoy ko sa classmate ko, meron na akong Joban. Ayun po. Sa huli, nagalit daddy ko. Kasi naubos yung, sabi, sino ubos ang Joban? Sabi ko, konti lang po eh. Konti lang kinuha. Kinuha ko. Pero actually, ako talaga nakaubos. Ano po. At, ano yun, talagang hinahanap. Alam niyo ba ngayon, mayroong pinakamahal na pabango, yung Shumuk na bill. It's worth, alam niyo kung magkano ang halaga niya? Worth 1.5 million na bottle. Ewan ko kung may bibili noon. Ako gusto ko siyang bilhin eh. 1.5 million a bottle. Pero dito sa, alam niyo po, dito sa John 12, ito yung isa sa akin, para sa akin, ito yung laging nakakapukaw ng attention ko eh. Dito yung sa John 12, ano po. Actually, John 11 is, dito yung nangyari yung pagkabuhay ni Lazarus sa John 11. Okay? Kaya nga po sa John 12, pag binasa rin natin yung John 12, parang ang daming tao talaga na nananampalataya, lumalapit sa Panginoong Hesukristo. Ano po? And dito sa John 12 po, there's an opportunity for Jesus to be with his friend. No? May mga kaibigan po talaga si Jesus Christ. Eh. Ang kaibigan niya si Lazarus, yung kanyang binuhay, si Mary of Bethany, tsaka si Martha. Yan, yung magkakapatid na yan, kaibigan ng Panginoong Hesukristo. Kaya makita nyo kung nung namatay si Lazarus, gano'n na lang iyak ni Jesus Christ, diba? Amen? Umiyak siya talaga. Pero katakataka, ilang araw bago siya pumunta ron. Eh. But we can see the glory of God, nabuhay si Lazarus. And this verse, I believe, isa ito sa mga talata na parang in-invite nila Mary si Jesus Christ, parang to honor Jesus. Amen, dahil dun sa celebration of the life of Lazarus. Kasi nabuhay uli si Lazarus eh. So it's a celebration of life. Kaya nga po, napakaganda nitong verse na ito. Amen. At in the dinner in Bethany, with Mary, with Martha and Lazarus, nag-celebrate po sila. And one part of the celebration is in verse 3. Amen. When Mary, sabi, took a pound of very costly oil. Yung spikenard. Kaya nga, nilagay pa yung very costly. Talagang sa panahon yon, maaaring ito na yung pinakamahal na pabango.
ng kanilang kapanahunan. Ay, mga babae, nung mga Jews nung anong panahon na yun, talaga naglalagay sila ng mga pabango sa kanilang katawan. Meaning, meron silang nakasabit talagang pabango. Parang anytime, meron ba ngayong gumagawa nun? Alcohol nga. Nauso yung alcohol. Yun na nakalagay, no? Pero dati may mga babae talaga may mga pabango yung nakalagay, di ba? Para pag sila'y pinapawisan siguro or gumagawa o nagta-travel, nagpapabango talaga sila. Parang it's a sign for them kung sino rin sila, no? Kung sino sila. Okay? Kasi nga kung mamahalin ng pabango mo, of course, parang, wow. He belongs to a higher class of the society. Kaya the more na babango ang babae, wow, may sinasabi itong babaeng ito. Pero iba ginawa ni Mary, di ba? Dito sa talatang ito, makita natin na yung very costly spikenard, sabi, it's like an ointment that worth 300 denarii, no? Sa panahon natin ngayon. Or, equivalent, sabi ng iba na nag-analyze, $54,000 ang ang halaga niya. Meaning, tama, parang isang taong sweldo ang inubos para lang makabili nitong spikenard na ito. Kaya nga, sinabi rito na napaka-costly nitong oil na ito. No? But it is a very uncommon perfume. Dahil, sabi, galing pa siya sa India at ang daming mga process na ginawa para po makuha yung pabangong ito. Okay? At, and we learn from about the value of Mary's gift. Nakita natin kung gaano kahalaga yung gift ni Mary dun sa John 12 verse 3, na doon sa praise na yon. Okay, na very, very, very costly. Amen. Pero pag sabi sa salita po ng Griego, yung sinabi rito that it's yung timios tsaka polos. Polos means great. And timios means to honor. So, pag pinagsama mo, Mary is doing a great honor for Jesus Christ. Amen? Sabi mo sa katabi mo, baka moment mo na. Moment na natin, to give a great honor for Jesus Christ. Kaya nga, di ba, alam ko lahat tayo nakakapagbigay ng regalo. Amen ba? Sa isang may kaarawan, amen ba, may nagbibigay ng panyo, may nagbibigay ng mga regalo sa isang may kaarawan. It's giving honor. Amen, doon sa ating binibigyan ng regalo. Amen? Sino po nakakatanggap ng regalo rito? It's an honor for you. Amen? Anything na yan ay ino-honor mo yung tao na yon. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. So, moment. Ano yung moment ni Mary? Bakit may moment, may Mary's moment ang pamagat itong mensahe ito? It is to give great honor in the person of Jesus Christ. Alam niyo po, tayong lahat ay may mga moments na binigay ang Panginoon to give back the honor to Him. Bakit talaga namang dapat sa Kanya yung karangalan Amen? Parang walang amen. Amen po. Amen. And to offer great gift, it's part of Jesus' preparation din naman That's part of declaration. Amen. In the life of Jesus Christ, may something that is prepared for Him to happen. Amen. Sa buhay niya. Bilang sugo ng Diyos. Amen po. It's also a humble, it's part of moments of Mary to humble herself in a great place. Sabi ng iba, hindi raw great place Pero sa akin, great place The great place on earth is at the feet of Jesus Christ. Amen. Para sa akin, ang pinakadakilang lugar ay ang paanan ng Panginoong Hesukristo. Parang iba, parang iba, saan ba dakilang lugar para sa inyo? Amen. Alam ko, marami sa inyo nakatravel na sa maraming lugar sa Malabon, diba? Sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba nakarating na rin sa abroad, diba? Pero
Nothing will compare in the presence of God, di ba? Nothing can compare doon sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tinawag ko itong Mary's moment. Mary's moment to honor God, amen, na hindi siya, hindi siya empty-handed when he honored Jesus Christ. May dala siya. Sabi sa kanila, may dala si Maria. And Mary's moment to give honor to the most beautiful feet of Jesus Christ, yung paa ng Mesyas na lumakad sa lupa. Wow, grabe, no? Ano kaya itsura ng paa ng Panginoong Hesukristo? Di ba? Lumakad siya sa earth. Ano po? Kaya nga po, sabi ng Isaiah 52, pag lumalakad tayo, dala yung mabuting balita. That is beautiful feet. Tingnan mo, paa ng katabi mo kung maganda na manicurean ba yan, di ba? It's a beautiful feet. Amen. For a person that bringing good news, proclaiming peace, di ba? Will bring glad tidings and good things as we proclaim salvation. Amen? Amen po. Pag pinoproclaim pala yung salvation, ang ganda ng paa natin kasi lumalakad tayo, humahayot tayo, dinadala natin yung salita ng Panginoon eh. Amen po. May nangaral kagabi doon sa patay. Maganda yung paa niya. Bakit? Inilakad niya sa salita ng Diyos, sa mabuting balita eh. Congratulate mo katabi mo kung lumalakad siya with the good news. Amen. Meaning, ang ganda ng paa ng katabi natin. Ano? Amen po. Amen mga Kristiyano. So, napakaganda ng paa ng isang tao na nangangaral at dala ang mabuting balita. At napakaganda ng paanan ng Panginoong Hesukristo na lumakad sa lupa para dalhin ang kanyang pagmamahal, dalhin ang kanyang mensahe sa iyo at sa akin. Amen. Para iparating sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Wow. And that is the greatest place on earth. And Mary know how to choose the greatest place. Alam ni Maria kung paano siya pipili ng pinakadakilang lugar. Amen. Iyon ay sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya makikita natin dito, there's no hesitant in Mary nang siya ay lumapit sa Panginoon, binaba niya ang kanyang sarili, di ba? Even yung kanyang buhok. Sabi, alam niyo, sa babae, ang buhok, it gives them honor. Pero yung buhok niya, hindi niya ginamit for to honor herself, but to honor God. Amen? Yung mo, binasag niya yung pabangong mamahalin at inanoint niya ang Panginoong Hesukristo. Wow! Moment ni Mary talaga. Hallelujah! So, moment to give honor to Jesus. Amen po? So giving glory and honor. She wiped his feet with her hair. Ewan ko kung may babaeng gagawa nito. Yung kanyang buhok gagamitin niya para, amen, ipunas sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Gagamitin niya yung pabangong pampunas. At sabi, rito, even reaching the head of Mary reached up to her head and untied her long, beautiful hair, gathering it in her hands. And that she leaned down and began to wipe Jesus' feet dry with her hair. Grabe, no? Nilugay niya yung buhok niya. Lumuhod siya sa paanan ng Panginoong Hesukristo para abutin ng kanyang buhok yung paanan ng Panginoon. And I believe that is Mary's moment. Amen? So Mary's moment. Kailan kaya yung moment natin? And I believe Mary's life is like a journey that we can learn a lot of lesson in his life. Ano po?
Si Mary rin po, sa Luke 10 verse 39, si Mary po yung umupo sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Naalala niyo yon? Si Martha, nagbaabala sa maraming bagay. Diba? Sabi niya, Jesus, pwede ba si Mary? Pakiutusan din, tulungan ako. Ang dami kong ginagawa eh. And I need her help. Pero ano sabi ni Jesus, guys? Pinili ni Maria ang pinakamainam. Pinili ni Maria yung mainam. Ano yun? Ano yung pinakamainam? Umupo at makinig sa mensahe ng Panginoong Hesukristo. Amen po. Ang daming Kristiyano, ayaw na makinig eh. Ayun po sa katabi mo, ready ka pa bang makinig? Dapat ready po tayo lahat laging makinig sa Panginoong Hesukristo. Amen po. Excited ba tayo makinig pa sa Panginoon? Why? Kasi as we hear, we learn. The more we go down and the more we hear God, we learn. Amen. Habang tayo nagpapakumbaba at tayo ay nakikinig sa Panginoon, mas may natututunan tayo eh. Kesa yung nagmamataas tayo. Amen. Sino ang mas marami natutunan? Yung humble o yung hambog? O humble. Mas marami natutunan ang humble kesa sa nagmamalaki po tayo. Amen. Bye-bye. Pag nagmamalaki tayo, we closing our mind doon sa teaching eh. Sinasara natin yung ating sarili. Namimili tayo ng teaching ng Panginoon. May ganyang tao namimili ng teaching eh. Hello? Dapat tanggapin natin ang salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, yung surrendering. So John 11 verse 32, amen, nang dumating si Jesus doon para puntahan yung grave ni Lazarus, sinalubong siya ni Mary at si Mary ay nagpatarya pa, umiyak sa paanan ng Panginoong Hesukristo. And I believe, parang sinasabi ni Maria, Lord, kung dumating ka lang hindi sana ito nangyari kay Lazarus. Lord, alam ko malakas ka sa amak, sabihin mo lang naggagaling si Lazarus, mabubuhay siya. Mangyayari. Diba? Alam niyo, umantig sa puso ng Panginoong Hesukristo yun eh. Kaya after that, nagmadali siya, pumunta siya sa grave ni Lazarus, diba? Amen po. So napakagandang paraan ni Maria para sabihin sa Panginoon, Lord, wala kami magagawa eh. Apart from you, we can do nothing. Wala kami magagawa sa buhay namin. Wala kami magagawa sa sarili namin kakayanan, sarili namin pag-iisip. Kung wala kayo, wala pong mangyayari sa amin. That's why we need you, Jesus. Kailangan na rin natin si Jesus. Amen po. And pangatlo, yung nangyari pong anointing at the feet of Jesus Christ. Una, he learned from the feet of Jesus Christ. Amen. He surrendered her life at the feet of Jesus Christ. And he honored Jesus at his feet. Amen. In honor ni Mary si Jesus Christ at her feet. So it's a moment of humility. Mary learned how to humiliate her life. Ayaw natin ng humility minsan di ba? Para minsan nahihiya tayo to pray. May pag-pray ang isang tao. It costs us humility to pray for a person Nahihiyain siyang manalangin. It costs us humility to share the Word of God. It costs us humility to hear His message and to share His message. Mahirap pong gawin yun Amen? Without humility. But we can see in the life of Mary how she humbled herself. Amen? Sabi nga, woman's hair was glory. Sabi ng 1 Corinthians 11 verse 15, sinabi ni Pablo yan na ang buhok ng babae, it's for glory. For her glory. But Mary used her hair to glorify Jesus Christ. Ano kaya pwede natin gamitin sa sarili natin to glorify Jesus Christ? Pwede natin gamitin ang ating kakayanan, ang ating talino, ang ating buhay para luwalhatiin ang Panginoon.
Amen. Imagine how Mary streamed down yung kanyang iyak. Siya'y umiyak as she touched the precious feet of Jesus Christ. In total, we can see Mary's humility. Amen. And sabi sa John 12 verse 3, the house was filled with odor of the ointment. So naamoy ng lahat ang amoy na napakabango. Amen. And this odor, yung odor ng spikenard na binuhos ni Maria sa paanan ng Panginoong Hesukristo, very expensive perfume na binuhos niya sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Ito ay naalala ni Juan. Amen. At isinulat po niya. Na binabasa niyo ngayon sa inyong mga Biblia. At sinabi rin ng Panginoong Hesukristo na habang ipinangangaral ang mabuting balita, babanggitin ang istorya ni Maria kung paano siya nagsakripisyo. Amen. Amen po. Di ba ang sarap yung pangalan mo binabanggit dahil nagsakripisyo ka? Sana may aklat rin si JCIS, May aklat si JCIS na sinusulat lahat to, no? Ano yung mga sacrifices that we made in the honor of Jesus Christ. Amen po. Di ba ang sarap makarinig ng mga patotoo ng mga tao na nagsakripisyo para sa Panginoon eh. Amen? Yung bang humayo ka, pinangaral mo yung salita ng Diyos, kahit nahihirapan, that's sacrifice. Amen? Naalala ko si Tatay Buddy, pupunta sa bahay namin just to pray for me. O sabihan sa Lord, ang pastor po namin, ingatan mo po siya, palakasin mo po siya, mukhang nanghihina na po siya. Sabi ko, Tatay Buddy, paano mo nalaman nanghihina ako? Siyempre, pinadala ko ng Panginoon dito. Diba? Yung mga sacrifices na gano'n, alam ko, hindi nakakalimutan ng Diyos yan. It is, amen, echoing, not just in our time, but in eternity. Nag-e-echo po yung ginawa. Lahat ng sinakripisyo natin para sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, hindi nawawala ng kabuluhan. Amen. Sabihin sa katabi mo, ang sakripisyo mong gagawin para sa Diyos, hindi mawawala ng kabuluhan. Lahat mawawala eh, di ba? Totoo lang, lahat ng inipon natin sa earth, mawawala eh. Amen. Lahat ng dinamit natin, hindi na rin natin maisusuot pag umalis tayo sa earth. Lahat ng nasa atin, mawawala lahat, iiwanan natin. Pero yung ginawa mo para sa Diyos, hindi po yun mawawala. Only one life will soon be passed. And only what's done in Christ will last. Amen po. Congratulate mo yung katabi mo. May time pa ka ng moment mo kay Jesus Christ. We learn at the feet of Jesus. There's a miracle at the feet of Jesus Christ. Amen. Pinakamalaki pong miracle na ginagawa ni Jesus sa buhay natin habang tayo'y nasa kanyang paanan ay baguhin ang puso natin. Na maging malambot, masunurin. Na nawawala. Amen. Pero habang lumalapit ulit tayo sa Panginoong Hesukristo at hinahanap ulit natin siya, God transforming us from one glory to another. That's the greatest miracle. Amen? So there's an honor at His feet. Amen? Honor. Yes. Binababa mo sarili mo. Sabi na iba, it's humiliating yourself. Amen? Yung ikaw na yung nagbaba ng sarili mo sa harapan ng Panginoon. At sinasabi mo, Lord, wala akong magagawa. Di ba yun ang pinakamalaking kapangyarihan ng panalangin? Kailan ka tinugon ng Diyos sa iyong panalangin? Di ba nung ikaw ay nagpakumbaba at inamin mo, wala na akong magagawa, Lord? Hello?
Pag may magagawa ka pa, may malaki pa yun eh. Pagmamalaki pa yun eh. Hello? Kaya nilalagay tayo minsan ni Lord sa sitwasyon na wala na tayong magagawa. For us, it's a dead end. But for God, it's to show His glory. Minsan ganun ang Diyos eh. Dead end sa atin. Pero sa Diyos, tapos ka na, ako na. Diba? Amen. Moment ni Lord. There's is your moment, but there is a moment for God. Yun ang intayin mo. Bakit? Pag binigyan ka ng Diyos ng moment, merong moment for God to move in your life. Yun, doon ka dapat ma-excite. Excited ka pa ba? Amen? So, Mary's moment to show her heart's desire to give the best. The best. Sabi sa katabi, the best is yet to come. Amen? Giving your best for God, for Jesus. Alam mo, sa heart of Mary, there's no real worship without sense of unworthiness. Ang hirap sumamba sa Diyos nang meron pa rin tayong tinatagong sariling yabang, pagmamalaki ng ating mga sarili. Amen? Ang hirap sumamba sa Diyos nun eh. Pag ang naitataas yung sarili natin. Amen? Ang hirap. Hindi pagsamba yun. Maaring kumakanta lang tayo sa Panginoon pero hindi tayo sumasamba. That's why we need to always ask the Lord. Amen, Lord. Lord, search my heart. Search my heart, Lord. So no real giving without sense of glorifying God. Hindi ka rin nagbigay kung ang binigay natin hindi para i-glorify ang Diyos eh. Amen? Pwedeng nagbigay ka ng malaki, pero hindi nalugod ang Diyos. Amen? Kaya mas tinanggap ni Jesus yung nagbigay ng isang kusing. Why? Kasi yung binigay niya, the best. Yun na lang meron siya. Amen? Pangatlo, no real transformation without the sense of love for Him. Ang hirap magbago ang buhay natin kung hindi natin mahal siya. Amen? Pag mahal na mahal mo ang Diyos, ang daling baguhin ang puso natin. Pero pag hindi mo siya mahal, ang hirap, tigas ng puso. Para siyang tawag doon, pinamalakol, di ba, yung puso mo. Pinapalakol niya yung puso mo, minamartilyo niya yung puso mo, di ba? Nagdadala siya ng balaraw para yung puso mo, iwas-iwas yung kanyang balaraw sa atin. Why? Bakit po ganun ang Diyos? Dahil gusto niya na mahalin mo siya. Amen? Na desisyonan mo na mahalin ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, desisyonan mo na mahalin ang Diyos. Kaya nga po, ano po nangyari sa huli? The house is filled with fragrance. Hindi ko alam kung ano yung klaseng amoy yun no? Pero I believe, napakabango na itong aroma And it gives lasting memories. And it also reminded Jesus Christ, amen, how Mary gave the best of her life. Sabi mo sa katabi mo, give the best for the Lord. Kaya nga, despite of objection, alam niyo po, ang challenges na tinanggap na naririnig ni Maria habang siya ay ginagawa ng isang bagay, andun si Judas. Di ba na ginagawa ni Judas? Naku, sayang. Ay, yung Judas, tawag doon? Nanghihinayang si Judas. Bakit Pinta na lang natin niya, magkakapera tayo, bibigay natin sa mga mahihirap. Di ba? Sabi ng mga disciple, oo nga sayang. Sabi ng mga disciple ni Jesus, ay sayang.
So, si Maria, may pagkaeng-eng. Diba? Parang minamaliit nila si Maria. Amen. Pero si Maria tuloy-tuloy lang sa kanyang ginagawa eh. Hello? Grabe kasi yung ginawa ni Maria eh. Bakit? Alam mo, pag may ginawa kang malaki para sa Diyos, asahan mo, may mag-o-oppose eh. Tama? Diba? Pag binigay mo yung buhay mo sa Diyos, bakit binigay mo? Ba't nagpat-baptize ka? Buhatin ka lang dyan. Huwag ka magpabaptize. Pag pinagpabaptize ka, dyan ka na habang buhay. Naalala ko, binabasa ko yung Bible ko, sabi ng daddy ko sa akin, anak, hindi naman kita inaano dyan sa pagbabasa mo ng Bible, ha? Baka masiraan ka ng bait dyan. Araw-araw yan ang ginagawa mo, binabasa mo. Pero sa huli, binigyan ako ng daddy ko ng Bible, New King James Version. Na ang edad niya, 1900. Yung nawala na yung Bible kong yun, Sister CJ. 100 years old Bible. Hahanapin ko nga yun. Hila ko naalala. Na, alam niyo po yun, you want to offer to God the best, pero merong magbabash sa'yo. Nabash na ba kayo? Ba't ganyan? Ba't binigay mo yan? Ba't nagtatights ka? Sayang yung pera mo, mag-shopping ka na lang. Diba? Pwede tayo, masarap yan, pang ano na lang natin yan. Starbucks tayo, tayong Starbucks yan. Ba't ka magsasacrifice? Sayang. Hello? Alam niyo yung mindset ko ron? Ang hindi lang nawala sa akin, yung binigay ko sa Diyos eh. Lahat nawala. Ginastos ko lahat eh. Amen? Ang hindi nawala kay Maria, yung binigay niya sa Diyos. Hello? Kaya ang buhay mo, pag hindi mo binigay sa Diyos, mawawala. Pero ang buhay na binigay mo sa Diyos, hindi mawawala. At hindi mawawala ng kabuluhan. That's why Mary, her name was mentioned for doing wonderful things for His love to Jesus. O dalawang pangalan yung binanggit sa, alam niyo po, sa dalawang pangalan ang namukadkad sa John chapter 12. Ano yun? Mary and Judas. Si Maria at si Judas. Si Maria dahil sa ginawa niyang maganda. Si Judas, minention yung pangalan niya, for doing betrayal of Jesus. Ilang araw na lang mula dito sa oras na ito, Judas will betray Jesus Christ secretly. Hello? Doing shameful things. The darkness in his heart is hidden to everyone, but it's not hidden to Jesus Christ. Maybe our outward appearance is very deceitful, mga kapatid. Tama? Deceitful ang outward appearance eh. Kaya mga kabataan, huwag kayong titingin sa outward appearance lang. Maaring may mga maamu-amu ka dyan sa harapan. Pero halimaw pala. O, ingat ha, mga kabataan. Ha? Oo nga. Kaya nga sabi ng mga disciple ni Jesus, oo nga ba, sayang yung ginawa ni Maria? Sayang yung inaksaya ni Maria, pwedeng pambili at bigay sa mahihirap sa Malabon. Oo nga, sabi ng mga alagad. Oh, mag-ingat kayo sa pag-oo nga, ah. Oo nga. Siya nga po. Mamamatay ka na, siya nga po. Pupunta ka sa impyerno, siya nga po. Opo. Tanda natin, when we talk about Jesus is the only Savior and the only salvation of your life. Amen tayo dyan. Pero pag si Judas na nagsalita, medyo ingat ha. Amen. I want to make it clear to everyone, ang pinagkaloob natin para sa Panginoon, para sa kanyang karangalan, hindi masasayang po yan. Amen. Mga kapatid, anumang ibinigay mo, kayamanan mo, buhay mo man,
talino mo man, lakas mo man, lahat ng yan ay hindi nasasayang kung binigay mo sa Diyos. At mga kapatid, anumang inalay mo para sa Diyos ng may pagmamahal, maliit man o malaki yan, yan ay may halaga sa Kanya. Amen po? Kaya lang sa mga kumukontra, katulad ni Judas, at sa mga nahawa kay Judas, alam naman ni Jesus Christ that Judas did not pay. Tama? Nakalagay yan sa mga jeep lagay, di ba? Who does not pay? Ayan kaya kayo magbabayad kayo pag sasakay kayo sa jeep, huwag kayo magwa 1, 2, 3 Magbabayad kayo kasi Judas ka pag hindi ka nagbayad. Amen? Amen. Kasi si Judas magaling magkomento, magaling kumontra, magaling siyang kumupit. Diba? Ewan ko, pero bakit si Judas ginawang treasurer? Ni Jesus Christ. Hindi ko yung maintindihan. Kay Judas, si Judas kumukupit. Bakit siya ginawang treasurer? I object. Diba? Kung nandun ako talaga, Jesus, wag yan. Naisip niyo na ba yun? Ba't si Judas ginawang treasurer? Para ka na rin nagtanong, bakit ako pa, Panginoon? Tama? Bakit ako pa, Lord? Lord, ba't sa dami ng tao sa buong mundo, ako pa pinili mo? Amen? Ba't sa dinami-dami pa ang pangalan, Lord, ang pangalan ko pa pinili mo? But Lord God, ang pangalan ko ang isinulat mo sa aklat ng buhay. Wow. We are not worthy. Tama? And soon next day, Judas will bargain for 30 pieces of silver for Jesus Christ. To exchange for his friendship with Jesus Christ. That's betrayal. Amen? O dalawa yung pangalan niya Diyos. Si Maria, dalawang pangalan po na pinasikat ng Bible, si Maria at si Judas. One gives honor to God. One gives horror to God. Ano gusto niyo sa dalawa? Magbigay horror o magbigay honor sa Lord? Well, there's nothing wrong with our past. Yes, hindi na natin ma-undo yan Pero yung ngayon di ba? Baka moment mo na to give honor to God. Wag horror One for great cost and one for betrayal. Grabe, no? Kasama mo about for 3 years, tinuruan ka na maganda. Pagpapalit mo lang sa pera. Grabe. One for humility, one for money. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pwedeng bilhin sa pera. Amen. Ang tunay na Kristiyano hindi mabibili ng pera. Amen. Amen po. Kaya nga kung may aklat ng JCIS, sana puno ito ng istorya ng pananampalataya. Puno ito ng istorya ng pagtatagumpay, ng pagsasakripisyo sa Panginoon. Amen. At sinusulat natin yung mga istorya ng mga tao na nagbigay ng kanilang buhay sa Diyos, na humayo sila despite of every mga bashing ng kaaway. Amen. Nagpagamit tayo sa Panginoon despite of, and give whatever we have for God, for the glory of the Lord Jesus Christ. Lahat po yan ay tinanggap ng Diyos. Amen. Amen po. Sa huli, sabi ng Bible, Jesus defends Mary. Wow. Dinipensahan ng Diyos si Mary. Alam niyo po, pag pinag-usapan yung pagsamba, basta biblical naman po, kanya-kanya po tayo ng paraan ng pagsamba We cannot say who is Mary and who is Judas But God still focus in our heart. Sabi mo sa katabi mo, God focus in your heart.
and how we live and how we act on it. Amen po. Ano sabi ni Jesus? Mary done beautiful things. Wow. Ginawa ni Maria ay isang magandang gawa na nakita at napansin ng Panginoon. So Mary's action is beautiful. Mary's action is commendable. Amen. Kapuri-puri ang gawa ng Panginoon, ni Maria sa Panginoon. And Mary's action is memorable. Memorable in a sense that sa oras na ito ay sinasabi ko ang istorya ni Maria sa mabuting balita. It's a fulfillment of Jesus' prophecy na kapag binanggit ang mabuting balita, pinapangaral din ang istorya ni Maria. Mga kapatid, bakit mabuting balita? Mabuting istorya ni Maria. Na-challenge po sa ating lahat. Amen. Na-challenge ba tayo sa buhay ni Maria? So yun na-challenge, tumayo tayo. Lord, pwede sabihin natin, Lord, na-challenge ako kay Maria. Panginoon, maybe this is also my moment. Tulungan mo ako, Panginoon, to give the best for you, Lord Jesus. For your glory, O God. Pwede po pag-pray natin yung katabi natin. Sige, let's pray, Lord Jesus. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo ang kapatid ko. Lord God, tulungan mo ang my sisters and brother, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon. Help my sister, my brother, Lord Jesus, to humble ourselves before you, Lord Jesus. Help us to offer the best offering for you, Lord Jesus. Help us, Lord God. Hallelujah. Help us, Lord Jesus. Tulungan mo ang bawat iaalay sa iyo sa umagang ito ay maging mabangong sa iyo, Panginoon. Nasasabihin mo sa amin, ang ganda ng iyong ginawa. Lord, Mary has that moment. And Lord God, alam ko bibigyan mo kami lahat ng moment to prove, Lord God, that we are to prove our desire, Lord God, to worship you in spirit and in truth, Lord God. Panginoon, tulungan mo kami. Maybe it's in our service. We can honor you, Lord God. Maybe in our talent, we can honor you more, Lord Jesus. Maybe in our wisdom. Ano man yung talents, kakayanang pinagkalabusan, we can honor you, Lord Jesus. Yung lakas namin, we much can honor you, Lord God. In what we have, we can honor you, Lord Jesus. And maybe that is our moment with you, Lord God. Lord, alam namin lahat ng ginawa namin para sa iyo, hindi nawawala ng kabuluhan. At lahat ng gagawin namin para sa iyo, Lord God, that is our moment with you, Lord Jesus. Whether in public or in private, Lord Jesus, whatever na gagawin namin para parangalan ang iyong pangalan, ay tatanggapin mo, Panginoon. Sige po, pwede po sabihin natin, Lord, take my life as a living sacrifice, holy and pleasing at your sight, Lord God. In Jesus' mighty name, amen, amen.